I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapsis namin minamahal. Ayan, pauwi lang po namin galing sa may binili lang po at medyo pagod po tayo ngayong araw na ito mga kapsis. Pasensya na ako munang mag-vlog dahil talagang busy ngayon. At kasi church day din po kasi namin mga ka-business. At may, yun nga, yung nakaraan, di ba nabanggit ko naman, kaya kami namili doon ng damit ni Kuy Kuy, tsaka sapatos, kasi, ayun nga, may activity kami sa church, which is yun yung kanina, mga ka-business. Nakakatuwa lang din na, alam mo, yun, nasaya sa puso, makita mo yung anak mo na andun nga sa church, mga ka-business. As in, yung nagmamarcha siya, paakyat. Talagang, naiyak ako kanina, tsaka nanindig yung balahibo ko, makita na, ganun yung, ni Kuy Kuy. Ano ba to? May mga regalo pa sila, Nakatuwa lang. Kaya yun, mga ka-business, mali. Medyo, masarap. Pagod tayo ngayon. Pero, hindi na. Hanggang gutom ako. Aray ko. Ayan, nabasa niyo naman siguro sa thumbnail namin mga ka-business kung ano yung tatalakayin natin sa ngayon. No? Kung ano yung topic natin for today. Eto. Sabi eto mga ka-business, ngayon, kung napansin nyo, di ba nung mga nakaraan, wala naman akong sinasagot. Or minsan may times sa comment section, pero hindi nakatulad dati. Tapos, hindi na rin ako nagtatalakay ngayon lang kasi talagang na-bother ako sa comment niya mga kabisnes at nabwisit ako. Sensya na kayo, nabwisit talaga ako dito. Kasi, siya yung, nag-uutos kasi, inuutusan niya kasi ako. Ayoko nang gano'n, na uutusan mo ko. Mamanduhan mo kami kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. Diba talagang mga kabisnes, nakakabwisit yung gano'n na, sino ka ba? Who you? Para, anuhan mo kami, pagsabihan mo kami, at utusan mo kami na gawin ang bagay na hindi dapat. Diba? Wait lang, anuhin ko lang yung trackpad kasi medyo malakas. Nabwisit ako. So, basahin natin ang komento ni Grace Monsales. Sabi niya, mas maigi na mag-alisa na kayo dyan sa KB House kasi lumalaki na ang pamilya nila Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes. Magkakapamilya na sila Papa Dins and Boss Dave soon, kaya dapat lang na umalis na rin kayo dyan sa pamilyang Kabisnes. And mas mabuti ang nakabukod para naman may mga privacy kayong lahat. Bakit? Bakit? Tanong ko, bakit? Bakit mo ba kami pinapaalis? Bakit mo ba kami pinapalayas? Sino ka ba? Sino ka ba? Ba't mo ba kami pinapalayas? Pinayupak ka? Sino ka ba? Char. Sino ka ba kasi? Ba't mo ba kami bakit mo ba kami inuutusan na umalis na kami? Babae? Grass nga, tungkol yan. Yun. Kaya, Yung mga ngawit. Hindi naman ako nagbubuhat na. Para mga ngawit ako. diba? Sino ka ba para pag-utusan kami ng ganun na, Baka siya nagpalamon sa atin. ewan ko nga dito eh. Kapal na mukha mo. Diba? Hindi ka yung mga nagpatira sa amin. Di nga kami pinapaalis. Oo, di nga kami pinapalayas nila kuya, nila ate. Ikaw pa ba? Sino ka ba? Ewan ko mga dito, parang may sapak sa utak. Tapos, kasi sabi niya pa,
lumalaki na daw kasi ang pamilya nila, kuya, kasi mag-aasawa na daw si Papa Dins, at saka si Kung lumalaki ang pamilya, business family, labas ka na doon. Oo nga, tsaka isa pa, mas maganda nga yun eh, kasi Kapag na mukha mo. magkakaroon, pag nag-asawa si Papa Dins, may mga babies na naman ang ka-business, di ba? Ba, gusto palayasin tayo, kung gusto siyang pumalit. Ewan ko ba. Tapos, yun nga, nababother ako sa ano niya, sa comment niya na ka-business, kaya gano'n. Ang kapal naman ang pagmumukha mo, oy, nautusan kami sa mga dapat at hindi dapat namin gawin. Ikaw ba nagpakain sa amin? Ikaw ba nagpakain sa amin? Ikaw ba ang nagpatira sa amin dito? Ikaw ba ang gumasto sa amin? Ikaw ba ang nagtiyaga sa amin? 'Di ba? Huwag ganun. Tapos, kung magkakapamilya man si Papa Dins at saka si Boss Dave at saka sa mga anak nila kuya, ate, ano naman ngayon? Bihan ko ay gulay. 'Di ba? Ano ngayon kung lumalaki man yung pamilya nila? Yun. Kung ano man, magkapamilya sila, wala problema yun. At saka, di ba nabanggit niya ni Kuya, masaya siya na syempre, ang pangarap nga ni Kuya eto yung pinaka-business house, dito si Papa Dins, dito si Buste, dito si Budang, dito ang mga kagwangs, ganyan, ganon. Diba? Kasama kasi kami sa pangarap ng ka-business family. Kaya, sino ka ba para paalisin kami? Ano bang utak meron ka? Tapos sabi pa niya, mas maigi daw na magbukod para naman daw may privacy. Bakit? Wala pa kami privacy dito. Etong kwarto namin, may privacy namin to Hindi naman kami basta-basta pinapasok dito nila kuya nila ate Para sabihin mong wala kami privacy dito. Nakakaalis kami kahit anong oras namin gustuhin. Privacy namin yun eh. Nagaran mo kami ng 10 truck na pera. Gusto mong umalis kami dito. Okay na yung dalawa. Ano bang privacy ang gusto mo? Alam mo, sa mundo ng social media, wala ka nang matatawag na privacy kung yan yung tinutukoy mong privacy. Kasi, nasa social media ka Malamang sa malamang, yung buhay mo open book. At totoo naman yun na kaming lahat sa ka-business ay open book yung buhay namin. Kaya walang problema doon sa sinasabi mong privacy. Ano ba kasing privacy ang gusto mo? Ito ngayon may privacy kami, nakakapag-vlog kami na kung ano yung gusto namin. Ano ba bang privacy? Hindi ko maintindihan yung mindset ng ibang tao, mga kabis. Katulad nito, sa nangyayari sa Kalingap, patungkol sa mga sponsors. Hindi ko maintindihan bakit may mga taong ganito ang klase ng utak na ang gusto ay para bang masaya sila, parang Tapos yun, ang gamit na dami account. hala, nabali ito pa. Yung balik niyan. Hindi ko alam. Sinong nag-charge niyan? Parang satisfaction nila mga ka-business na makita nilang may grupo or samahan na masisira. Parang ano siguro sila, yun bang parang Yan ang inggit. hindi yun inggit pa Yun nga, sponsor nga katulad ba sa nangyayari ngayon sa Kalingap, yung sponsor, ang gusto is yun bang hook na hook sila kunwari, katulad nito, ako kunwari si Bay Papaya, ay ako kunwari yung sponsor. Saan dito? Tapos sobrang nahuhook ako. Di ba saan dito? Na kulay blue? Andyan yun sa gilid. To? Di yan, huwag mo pakialaman yan, bago yan May bago ba? Hook na hook ako kay Bay Papaya. Tapos, dahil gusto kong masira at umalis si Bay, aakitin ko siya ng pera, aakitin ko ng ano pa man. Diba? Ganun At doon ako nagtataka na bakit may mga ganong klase ng sponsor. Wala pa? Subukan niya ako. Maubos nila yung pera niya. Wala din pa? No?
hook na hook, sobrang pagka-hook nyo, gusto nyong makasira ng samahan. Tuwang-tuwa ba kayo? Masaya ba yung puso nyo na may nasasaktan kayong tao, may nakikita kayong nasasaktan na tao? Imposible namang hindi masaktan ng sino man na nag-aruga sa mga yan, 'di ba? Tumulong. Hindi po panunumbat yan, realization lang po yan sa amin. Hindi, ang iba kasi ang mindset is panunumbat. Hindi po eh. Ang sa amin is maintindihan at maalala. Yun lang naman. Pero hindi yun yung topic natin, kundi yung pag-alis. Yun nga. Ang daming ganyang klase ng tao. Ang daming ganyan na mga kabisnes, sa totoo lang. Ang dami. Gustong-gustong, maraming mga nagko-comment sa amin na gustong umalis na kami sa kabisnes. Bakit ganun? Ba't kayo ganyan? No? Ba't kayo ganyan? Sumasakit yung ulo ko sa inyo, char lang. Ba't kayo ganyan? Tapos meron pa isang komento dito, sabi niya, takot umalis sila, bye. Kaya dyan lang sila kay KBF forever. Sabi ni Alho de la Cruz. Alho ka talaga. Tipalho ka. Kung sa Bisaya pa, tipalho ka. Abnormal ka. Alho de la Cruz. De la Cruz. Alho. May sakit ka sa utak. Ba't naman kami matatakot umalis? Unang-una, kung aalis kami, kung gaya na sinasabi mo, kung aalis kami at uwi kami ng probinsya, may bakery kami doon. Yung gamit namin doon, si Bay marunong na yan gumawa ng tinapay. May gamit na si Papa doon. May bahay kami sa probinsya. Yung bahay na yun na nandun sa probinsya is binibigay na yun ni Papa sa akin. Sa amin ni Bay. Kasi mga ate ko may mga sarili ng bahay. Kaya sa akin binibili ni Papa yung bahay. Kaya bakit kami matatakot kung sakasakali? Anong akala nyo hindi kami sanay sa hirap? Sanay kami sa hirap, uy. Si Bay sanay yan sa hirap. Nagtrabaho yan, bago yan napunta rito sa Maynila. Nagtrabaho yan sa kanal. Nag-construction worker. Nag-Del Monte. Nag-harvester. Diba? Nagtrabaho yan ng car wash. Nagtrabaho yan sa construction supply. Sa tingin mo, matatakot pa kami? Kung sakasakali man? Ba't naman kami matatakot? Dapat bang ikatakot yun? Yung ganon? Ang pagpapananatili namin sa ka-business family ay bukal sa puso namin. Yun ang gusto namin. Yun ang nararamdaman namin. Hindi mo kami madidiktahan. Hindi mo kami pwedeng sabihan na natatakot. No. Mananatili kami dahil mahal namin ang ka-business family. Yun ang totoo. Yun yung laman ng puso namin. Wag mo kung masabi-sabihan na takot. Dapat ikatakot kung tutuusin, kilala naman na kami. Pwede kaming mag-vlog anytime kung sakaling umalis man kami. Kung aalis. 'Di ba? Kaya, sa sinasabi mong takot, baka ikaw ang takot. Takot ka sa sarili mong multo, takot ka sa sarili mong mukha. Pakita ka sa akin. Paano ka sa akin? Alho de la Cruz. No? Kasi nakakabwisit yung mga ganitong klase ng komento eh. Ayoko na sanang mag-topic ng ganito mga ka-business. Kasi alam ko, ayaw din ng ibang mga ka-business natin na ma-stress. Kasi nga, gusto nila makakita ng Pero mga ka-business, hindi rin po kasi maigi or maganda na ganito. Na makakabasa ka ng ganito. Dahil, masakit sa mata eh. Masakit talaga siya sa mata, mga ka-business. Masakit sa mata. At saka isa pa, anong mapapala nyo sa kaka-comment nyo ng ganyan? Diba? Anong mapapala nyo? Masaya ba yung puso nyo sa Masaya yung puso nyo sa ganun? Masaya yung puso nyo makakita ng taong nasasaktan? Ganun ba yun?
Nagtataka talaga ako mga kabisnes sa totoo lang. Bakit meron ganitong klase ng komento? Wait lang ha. Hanapin natin yung ano niya. Kasi parang baliw itong ganitong klase ng tao, no? Mga kabisnes. Parang may ano sa utak. Tama, ito sabi ni Ma'am Charito Nipison. Sabi niya, walang problema sa kabisnes family. Lumaki man pamilya nila, hindi sila aalis. Pwede magbukod pero hindi aalis. Walang pakialamanan. Intindihin nyo buhay nyo, wag buhay ng iba. Magpayo kayo yung maganda naman. Hindi yung kala nyo kayo nagpapakain sa kanila. Okay lang yan sa kabisnes. Pakialamera kayo sa buhay ng may buhay. Peace. Sabi ni Ma'am Charito Nipison. Tama ka. Big check ka talaga, Ma'am Charito. Pakialaman nyo yung buhay nyo or yung buhay ng kamag-anak nyo or yung pamilya nyo, mga kapatid nyo, nanay, tatay nyo. Pakialaman nyo yung buhay nyo. Huwag yung buhay namin. Wala nang problema sa kung magpapayo, pero sana yung pagpapayong tama, hindi yung pagpapayong inabnormal. Diba? Opo. Sabi naman ni Ma'am May Padilla, kala mo naman, kung ikaw nagpapakain sa kanila, kung magpayo ka, parang may ambag ka sa ka-business. True! Tama. Diba? Tamang-tama. Correct na correct. Wait lang. Ang ganda ng payo mo. Di ko mawari kung ka-business follower ka ba o basher. Sabi ni Sir Larry Echivari. Ewan ko po, baka ano yan, may sapak sa utak. Na ano lang, naligaw siya. Kasi first time ko lang din nakita pangalan nito eh. Siguro galing to taga ibang planeta, taga planet, Yekok. Tapos tinapon. Tinapon dito sa planet namin. Planet ka business. Kasi sabi nila mayroon daw planet Pluto. Aminin. Masuya, madechar lang. Galing to sa planet Yekok. Kasi may bago kasi silang ang taga Planet Yeko kasi dati, may bago kasi silang recruit, dalawa. May bagong recruit sa Planet Yeko. Sino ba to? Kilala ko na yun. Oo, yung dalawang bagong recruit. Dating yan eh, dating... Mag-aaral na kulit ng Nang? I-re-renew ko yung papel ng barang. Barangin mo? Barangin natin yung mga taga Planet Yeko. Ninatawa kasi ako dun sa taga Planet Yeko. Kasi di ba, syempre, maano sila, di ba? Nang recruit, alam niyo yun mga ka-business, nang recruit ng dalawa, na-recruit yung dalawa. Tapos, yung isa pang nagfi-feeling maganda na pretty ko, no? Oy, na-recruit na rin siya, pero so sweet. The way magsalita, siya pa naman yung nagsabi sa akin at nagpakita ng picture nung reyna ng Planet Yekok. Na meron daw ganito, kulubot. Siya pa naman nagpakita, tapos ngayon biglang naging biglang na-recruit din siya. 3 pala silang na-recruit. Ay hindi, marami pala silang na-recruit. Yung iba, mga viewers na-recruit. Na sa Planet Yekok. Paniwala sila sa reyna ng Planet Yekok. Anyways, hindi naman yan yung topic natin mga kabisnes. Tapos sabi ni Ma'am Grace, bashers po yan, follower po yan nung na-recruit daw. Nag-comment mga followers ni okay. Kaya pumasok kanila Junjun. Ganun po pala yun, Ma'am Grace. Kaya pala biglang naligaw dito, no? Biglang naligaw. Biglang pasok dito. Kakaawang mga nilalang tong mga business. Walang kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang puso nila ay punong-puno ng galit, ng inggit. Masuya, maded, mamatay, magtakilid. Ay, Diyos mio, Marimar. Ay, kawaan kayo. Pasensya na kayo, hindi nyo kami madadali sa ganyan. Hindi ganun kahina yung yung sinasabi nung hari naman ng Planet Yeko. Yung sinasabi niyang
isa daw kami sa mahina at ano, kaya pala paborito ni Harry yung yung dalawang bagong recruit niya mga ka-business. Kaya pala, kasi yun pala ang mahina. Yun pala yung mabilis niyang makuha. Planet Yekok. Tapos sabi ni Ma'am Susie Gihapon. Oo nga, sino para sabihan sila na mag-alisa na sila? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Huwag kang magdikta kung ano dapat at di dapat. Mag-isip ka din. Tama, Ma'am Susie. Ano po yan siya? Galing pala yan sa Planet Yekok kaya po siya ganon. Ang sama ng pag-ugali mo, alang kasing sama. Kala mo may ambag ka sa kanila. Hindi nga nagawa ng first family, ganyanin sila. Ikaw, sino ka ba? Sabi ni Ma'am Ana Pido. Ano po yan? From other, kasi first time ko rin po, sa totoo lang, first time ko po nabasa yung pangalan na yan sa comment section namin. Kaya, talagang taga doon po yan, sa ibang planeta. Pumasok lang po dito para manggulo. Sabi ni Ma'am Inday Kuskus, ulul ka, wala problema sa KB, kahit dyan sila titira, ikaw lang may problema. True! Problema sila. Problema sila kung bakit siguro tama yung sinabi kanina ni Bay, naiinggit tong mga ganito. Kasi, hindi nila matanggap na hindi nila kami mapaalis-alis. Nasa kabila ng marami kaming mga naging pagkakamali. Sa kabila ng, ang dami naming naging issue dati. Alam niyo ba yung mga issue na yun is dahil, alam niyo ba kung bakit kami laging nagkakaroon ng issue dati mga kabisnes? Dahil may taga-sulsul pala, may taga-sumbong pala dati na taga-Planet Yekok na ngayon. Yon. Yung dalawang taga-Planet Yekok. Yun pala, mga isa sa naging dahilan mga kabisnes. Kaya, hindi matanggap ng ibang mga followers nila na hindi nila kami kayang tibagin or mapaalis sa ka-business. Kaya ngayon, pumapasok sila rito para guluhin kami. Sorry but not sorry. Ang kawawang kalboy. Tapos, sabi ni Ma'am Annalyn Cortez, makapayo, wagas, you're so bad person. Kung sa privacy naman, meron naman, di naman sila nakatira sa mismong bahay ng ka-business house. Kasi pag nakasala si Papa Dins, di naman sila doon titira. At ganun din si Bustib, si Budang na lang matitira doon. At si Budang, nagsawa sila Mr. and Mrs. Kabisnes, syunga mo lang, inggit ka lang sa kanila kasi malungkot buhay mo. True! Malungkot ang buhay nila, kaya gusto nilang masira kami at gusto nilang maalis din kami. Sorry! Iyan mo yung panyo niya, tsaka doon mo na lang ilagay yung Sabi naman ni Floren Vlog, sa akin lang si Junjun totoo yan, may isang salita, kahit naman aalis sila sa Falcon at Mangupano, andyan pa rin sila. Nakasupport kay Kabisnes, mahalaga tinupad nila na walang iwanan, pati sila si Den. Kung aalis tulad pa rin dati, nadalaw pa rin sila sa ka-business house, pati may bahay naman sila si Den, pwede nila ipaayos, kaya sa mga upahan nga naman kung magbukod sila. Mahalaga hindi nila nakalimutan yung taong tumulong sa kanat. Ingat kayo lagi dyan sa incident. Yes po, yun po yung pinaka-importante, yung wag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Sabi ni Ma'am Banzuela, wait lang. Ma'am Banzuela, yung pag alis nila dito, desisyon po nila yon, hindi po tsaka lang po nagdesisyon na titira sila Paps dito nung nagdesisyon po silang aalis po dito. Alright po ba? Basta wag mo na yun mga ka-business. Huwag kayong alis dyan sa Kibiyo kasi sana to pa rin yung mga pangako nyo na walang iwanan. Yes po, Ma'am Leslie Ann Lukop. Sabi ni, need talaga umalis kayo lahat dyan kasi mag-asawa na si Papa din. Dyan sila titira. Hindi nyo ba alam na kami ang bantay dito? Sa baba? Bantay. Kagana na ako matulog. Uy, ano akala mo sa akin? Sa katok lang dyan, uy, mabilis akong magising. Ikaw ang hirap. Pag nagtawag na si Kuya na,
Bye, bye. Kasi minsan mga ka-business, si kuya pagka pag nasa church, kumakatok yan, sabi niya, bye, bye. Ako pa, si kuya. Tinatawag ka, aminin. Ikaw yun. Wala po kaming pakialam. Emily Gosmo, lumayas ka rito sa channel namin. Ito na naman tayo eh. Tama lang daw desisyon nila na umalis. Yung nandun sa Planet Yekok, maganda na buhay nila, may bahay na. Wala kaming pakialam kung may bahay sila o wala. Bakit? Wala ba kaming bahay? May bahay kami doon sa probinsya. Tanga. Ano ba itong tinirahan natin? Kulungan? Hindi, may bahay din naman sa probinsya. Di ba nga sinabi na nga ni Papa sa atin na ibibig sa atin, iiwan yung bahay, atin na yun. Sa akin ngayon, ibinibigay ng Papa ko. Tanga. Huwag mo nga kung ano. Sa'yo ba binibigay? Sa akin yun. Sa'yo. Ano sa'yo? Tatay mo ba yun? Bakit? Hindi? Hindi, tatay ko yun eh. Di ba parang tanga lang? Parang kala mo sa amin, walang bahay sa probinsya. May bahay kami. Malawak kayong bahay ko sa probinsya. 10 hektarya ngayon. Kita nyo naman yung pinuntahan nila by dati, di ba? Binteryo lang. Sa amin yun. Bahay namin yun. Amin yun ni Bay. May bahay ako doon 10 hektarya eh. Kaso lang, pag magkaroon ng tao, mga undas. Buang. Di ba? Tanga lang. Wala nga kaming pakialam kung anong inaano nila. Parang awa mo na. Huwag mo kaming ikumpara sa kanila. Wala kaming pakialam sa kanila. No, wala kaming pakialam. Kaya tigil-tigilan mo ako. Tigil-tigilan niyo ako sa kakaganyan niyo. Tama lang daw yung desisyon. Anong pakialam ko? Kung tama o mali yung desisyon nila, buhay nila yan. Buhay namin to. Wala kayong pakialam. Ang sa amin, wala pong problema kung magpapayo. Yung tamang pagpapayo, wag yung pagpapayo na para kayong baliw na ewan. Ito mga ganitong klase ng bashers talaga may sapak, may sakit sa utak, no? Wala namang problema kung magrenta kami kasi, di ba dati pa naman kami nagre-renta? Kung magre-renta man kami, ano naman ngayon sa inyo? Ano naman sa iyo? Hindi nyo naman problema yun. Problema namin yun. Tsaka isa pa, pinapaalis ba kami dito? Hindi naman eh. Ay, nako. Ayoko lang mga ka-business. Basta ang sa akin lang, no. Parang awan nyo na, huwag nyo kaming payuhan ng mga ganyan. At higit sa lahat, huwag nyo kaming diktahan. Dahil pinakaayaw ko pa naman yung ganun. Huwag nyo akong diktahan kung ano yung dapat kong gawin at hindi dapat gawin. Alam namin at nag-iisip kami. Honestly, kaya namin umalis. Last month lang ang sahod namin. Kaya na namin umuwi. Bit-bit pa tong gamit namin lahat. Kayang-kaya. Afford na afford. Mag-airplane pa kami. Walang problema. Last month, kahit ngayong buwan na to, afford namin mag-airplane. Pero, naisipan na ba namin umalis? Alam niyo ba kung bakit? Ito, papaintindi ko lang sa inyo mga ka-business ha. Hindi lang po ito dahil sa utang na loob. Yung pananatili namin sa kabisnes, hindi lang po ito dahil sa utang na loob. Hindi ganun, hindi yun lang mga kabisnes, kundi yun yung nararamdaman namin. At saka, hindi namin kayang makita na mas... Hindi mo pala naunya? Hindi namin kayang makita na masasaktan sila ate at sila kuya. Ang dami na nga umalis eh. Diba? Mga ka-business. Kaya sana, iwasan nyo na yung mga ganyan. Hindi lang po ito patungkol lang sa utang na loob, kundi ito ay dahil sarangaya pa. Kundi ito ay dahil totoong mahal po namin sila.
tinuring nila kami pamilya, tinanggap nila kami bilang pamilya, hindi dahil sa kahit hindi nila kami kadugo ba? I mean, kahit hindi nila kami kadugo, tinanggap nila kami. Hindi lang po ito dahil sa utang na loob, kundi dahil ang turing din namin sa kanila ay totoong magulang na namin, mga kabisnes, at totoong mga kapatid. So, yun lang po mga kabisnes, no? Pasensya na po kayo at medyo napahaba at medyo nagkaroon ng konting emosyon na galit at inis. Pasensya na po kayo mga kabisnes. Pero, ayun lang, gusto ko lang talaga ipabatid sa inyong lahat yun. So, hanggang dito na lang po muna mga kabisnes, no? Please po, support unang-una, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Des TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, syempre po, channel po ng mga kabisnes. Please po, supportahan natin. Salamat po sa lahat ng viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong Kabisnes Family, at sa lahat din po ng mga buting sponsors mula noon hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po muna mga kabisnes ng simpleng vlog na to. Naway, maintindihan nyo at maunawaan nyo po at tigil-tigilan nyo na po yung lahat ng mga kakaganyan nyo sa amin. No? Sana iwasan nyo na po ang pagdikta at pag-uutos sa amin ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Ayun na po mga kabisnes. God bless po and we love you all po. Biraba na. Todo-todo lang po tayo mga kabisnes. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga kabisnes naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga kabisnes naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?